Naniniwala ba kayo na parang maipakita mo na mahal mo yung isang tao, magbabago ka? Magbabago. Ano ba sa tingin niyo yun? Sa akin po, for me, you need to adjust. Pero not in a sense na babaguhin mo yung taong yun. Kailangan matanggap mo siya. The moment na pinakasalan mo yung taong yun, dapat tanggap mo siya na kung ano man yung ikaw, yun ang negotiable mo. Dapat tanggap mo na ganun siya. Hindi siya yung katulad nung meron po kasi ako nabasa na na the marriage that you dream of. Na ang pinaka-matinding pumapatay ng love sa marriage is the expectations that we have. Na akala mo, kapag pinakasalan mo to, dapat mag-adjust ka. Kung talagang mahal mo ako, mag-a-adjust. Hindi. Na parang kung mahal mo, hindi, kung parang kung mahal mo talaga ako, gusto ko ganito ka. Oo, may ganun po tayo na hindi Hindi dapat. Hindi siya ganun eh. Dapat, kung mahal mo yung taong to, iaalaw mo na maging natural siya sa'yo. That ganun nga eh, yung maging komportable siya sa kung sino siya. Na kung pinakasalan mo siya na nagiinom siya, na iniisip, kunyari lang di ba may mga nag-aasawa? Hindi kunyari, di ba may nag-aasawa na nasa negotiable ko siya, magbabago pa naman siguro to. Pero hindi talaga siya nagbago. Ano yung masasabi mo doon? Sa akin, sa kanya na yun. Face the consequence. Oo, di ba? Kung mahal mo talaga siya. Kasi, siguro, kasi for betterment eh. Kanina, Ma'am Joycey, na hindi talaga minamadali yung marriage. Kaya, hindi ka dapat agad-agad, ay, gusto ko tayo lang so much. Tapos go na. Hindi. Kailangan mong i-take it slow talaga. Ikaw magpaayos ka din talaga. Tignan mo muna lahat yung mga pros and cons bago ka magpasok ng relationship. Kasi ang daming consequences na maaaring mangyari. So, yun yung nakita ko sa relationship nyo, na parang before kayo nag-decide na magpakasal, is talagang sinala mo na. Ayun, yung negotiable at non-negotiable mo, kailangan, hindi naman sa naghahanap ka ng right person. Kumbaga, naghahanap ka ng kasama mo, partner in life. Ngayon, kasama mo habang buhay yan. Ang kailangan mo is, eto yung taong to, hindi naman siya perfect, pero at least nasa kanya yung mga negotiable and non-negotiable mo. Kung wala sa kanya yung non-negotiable, hindi talaga siya. Kasi yung nagiging problema ng ibang married couple na parang hindi nila kinilala, parang kilig lang. Na parang mahal lang. Tapos nung inakala nilang magbabago, hindi naman nagbago, wala na, nasira na yung family. Na ang marriage kasi po, Miss Joycey, ay hindi siya puro kilig. It's not about the emotion, but the commitment that you have Tsaka with that hindi person. laging love. Mawawala kasi ang love eh. Kayo, kasi kasagsagan pa, talagang love na love niya isa. Pero love pa, andyan pa yung pero after how many years, naging complacent na kayo sa isa't isa. Hindi lang laging love. Dapat hindi mawawala yung respect. Yes po. Kung mawala man si love, andyan pa rin yung respeto. For me, Ma'am Joycey, dapat alam yun ng mga bagong pumapasok sa relationship. Kasi minsan sila, ang nakikita lang nila yung nandito eh. Hindi nila pina-foresee yung mangyayari in the future. Puro kilig lang. Kasi marupok, gano'n. So, for me, dapat nilang magandang advice na. Kailangan mo i-consider na ready ba akong makasama tong taong to for a lifetime. Tanggap ko siya kahit na... Imagine niyo po nagmamaoy ka pa, pero bigla diba sa araw ng wedding mo, nagmamaoy ka pa. Kasi actually ako ganun din eh. Nung sabi ko, ito, hindi man siya yung gusto ko kasi napangasawa ko. Hindi talaga siya yung gusto ko. Shout out. Pero sabi ko, okay, sa negotiable ko, hindi naman siya nagyoyosi. Nagyoyosi siya, pero parang kumbaga, kaya ko pa rin tanggapin. Kumbaga, ayun yung natin, kailangan natin na i-advise sa mga netizens, sa mga couples, na kilalanin nyo yung mga partner nyo. Kasi, hindi siya isang desisyon na parang pag ayaw mo na, ayaw mo na, break na tayo, hindi ganon. Lalo na magkakaroon pa ng anak. So, hindi naman ang hirap din naman na may anak ka na nag-i-stay lang kayo sa relationship kasi may anak. Pero, hindi nyo naman pala tanggap ang isa't isa.